Great day, malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang mag-share ng aking bagong lifestyle ngayon, ang pag low carb diet. At ang aking pong kakainin for today, mga kamalayang puso, ay tinolang manok na ang sahog ay malunggay at opo ang magalang na gulay. Ayan. Meron akong isang pirasong isang hiwang karning manok. Saka yan, upo, mga kamalayang puso. At meron akong ditong leftover na dinuguan. Niluto ko ito kahapon, mga kamalayang puso, dahil gustong gusto ng misis ko ng dinuguan. Kaya ito, nagluto ako. Hindi ko rin nabidyohan nung karaan kasi bali nabisi po tayo sa ating pong meron po tayong mga ginawa, hindi tayo nakakapag video. Anyway, ito ngayon naisipan natin gumawa ng konting sharing ng video, dahil pang ko na ngayon, pang 3 months in 1 day ng paglo-low carb diet. Ayan. Kaya encourage ko, kung gusto mong mag-loss ng weight, mag-low carb diet ka. At kung ikaw ay diabetic, mag-low carb diet ka. Kasi makakabawas siya or makakatulong sa pangkalusugan, mga kamalayang puso. Talagang bababa yung timbang mo, at the same time bababa rin yung reading ng diabetic, kasi ang normal ng diabetic ay 110. Good news, mga kamalayang puso, yung laboratory ko ay magandang resulta. Yung sugar ko ay 103. Sabi naman ng doktor, okay lang yun, pasok na pasok sa range ng kung hindi po tayo nag low carb, siguro kung tuloy-tuloy pa rin yung pagkain natin ng dating kinakain, maaaring tumaas, kasi tumaas din yun kaya malaki rin ang epekto. At ang nabawas nga sa timbang ko ay 19 kilos, mga kamalayang puso. Kaya medyo lumit tayo ngayon, pero ayos lang, kasi ang ganda ng impact niya, ang ganda ng resulta sa aking pag mabilis na recovery. Naging active ulit po tayo. Kumbaga, may good news ako, mga kamalayang puso. Binigyan na tayo ng ng fit to work ng doktor ko sa neuro, dahil sabi niya bilis ng recovery ko kumpara doon sa mga ibang na-stroke, mga kamalayang puso. At pati yung sa therapy ay pinapaubos lang yung yung session ng therapy ko. Bali kasi meron akong mga nakuha ng GL, yung guarantee letter. Kailangan kong gamitin yun, mga kamalayang puso, para sa therapy, para maubos yun. Sayang naman kung hindi ko meron pang 2 session, magkakano rin yun, 3,000 din yun, 2 session na kailangan kong ubusin. Kaya ubusin ko na yun. Pero sabi ng therapy doctors, yung doctors na may hawak po sa akin, ay anytime ngayon na this October pwede na ako magpa-fit to work. Pero magbabase pa rin siya doon sa neuro doctors natin kung fit to work niya ako, kasi sabi nung sa therapy ay kita na sa physical na nagalaw ko na nagbago nga,
parang naging normal na siya. At sa akin naman, ang nararamdaman ko mga kalangit, meron pa ring manhid sa ano, sabi ng doktor, kaya mo nang i-exercise yan sa bahay, kaya pwede ka nang bumalik sa trabaho. Kaya good news yun para sa akin. Siguro sa tulong ng mga gamot at yung pag-ano natin, yung proper diet natin, ito nga, nag-decide tayo sa low carb. Talagang tinanggal natin yung mga carb na pagkain at protein tayo at gulay. At yun nga, nagpa-check na rin ako sa AKAP program, yung sa PhilHealth. Ganon din sinabi, mas tinanong ko kung okay ba na mag low carb tayo, low carb diet, okay na, mas maganda. Pero kung kaya kong kumain lang talaga ng puro vegetable o pang ano ko lang yung itlog, kung kakayanin ko, sabi niya sa akin, ano ba, iwasan natin yung mga makolesterol na pagkain, pwede naman daw, pwede kung kaya ko. Ayun nga, sabi niya, pagpalit mo doon yung mga nuts na pagkain, katulad ng mani, yung pili nuts, yung mga munggo, mga beans, yung basta mga nuts ay mayaman sa protina, pagpalit sa karne. Pero kung kung gusto ko naman ng karne, nasa sa akin naman daw yun. Talagang protein, kung protina ang gagawin kong energy, ay maganda, sabi nung doktor. Kaya sabi ko, okay naman pala yung ginawa ko, yung pag-desisyon ko na mag low carb diet, mga kamalayang puso. Kaya ito, mag low carb tayo. Pero kung makabalik na ako sa trabaho, talagang tinanggap uli ako ng kumpanya, kasi depende sa amin, napakahigpit ngayon ng company doctors namin. Kahit fit to work ka sa doktor mo, specialist doctor, pag hindi ka binigyan ng fit to work ng company doctors, kung mayroon pa silang gustong ipagawa ng mga test yung kasi yung ginagawa nila ngayon, pero dati hindi naman ganun hindi pa tayo makapasok pag hindi pa tayo fit to work ng company doctors. Gagawin natin yung papagawa nila, kasi ang katwiran nila, nag-iingat daw sila sa pwedeng mangyari pag ganon. Susundin natin yun kung yun ang gusto nila. Mahalaga, fit to work tayo sa ating doktor, yung specialist natin, yung senior na, saka yung sa therapy doctors na nag-therapy sa atin, ay fit to work tayo. Kailangan lang talagang mag-maintenance. Yan. Sabi sa akin ng doktor, ng specialist doctor, once a year na magkikita. Pero kung medyo mayroong nararamdaman o may mga katanungan, pwede naman silang kontakin anytime. Yan, sabi nila. Kaya thankful ako dahil sa tulong ng mga kaibigan, mga kakilala, mga friends dito sa YouTube, friends sa trabaho, at yung ibang mga ahensya na nilapitan ko para makakuha ko ng pang-therapy, ay malaking bagay yun. Kaya marami pang salamat. Saka yung ibang mga ahensya nagbigay din ng gamot para maging maintenance ko, ay maraming salamat. Bali, meron na ako ditong stock na pang isang buwan. Kasi nung una, kasi mga kamalayang puso, binibili ko lang pang 10 gamot. Tapos pag mayroong pera, saka bibili. Pero mayroong pang nagbigay na pang isang buwan, thankful po ako doon. Maraming salamat. Then may good news pa akong, isang good news pa, mga kamalayang puso, na
Yung nangyari sa akin na stroke sa loob ng company ay tawag ba dyan, na-approve ng ECC ang nangyari sa akin na work related. Kasi sabi ng company hindi daw work related yung nangyari sa akin, kahit sa loob ng company doon ka na stroke, hindi daw work related. Pero dahil nag-complain tayo sa SSS, ayun, ay nagkaroon ng mga investigasyon, nagkaroon ng mga ebidensya na pinakita para ma-approve yung work related yung nangyari sa akin. Good news ay tayo naman ay napaboran na work related nga yung nangyari sa akin, mga kamalayang puso. At ngayon siguro yung makukuha natin doon, magiging pambili na natin ng gamot yun, mga kamalayang puso. Kaya thanks God, talagang napaka powerful ng mga prayer po natin at dinilig po na maging pabor yung desisyon sa akin. Kasi didiin kasi ako, mga kamalayang puso, ng company na matagal na daw akong high blood. 2019 pa daw high blood ako hanggang 2024. Wala naman silang record na ganun ang pakita. Saka sabi ko dapat ay na-aware ako doon at minomonitor kasi sa amin yung may mga sakit ng company nurse. Wala ako sa listahan ng mga minomonitor. Kaya isa sa mga argumentong ginawa ko doon, pinagawa kasi ako ng chronology liter para sagutin yung mga binabatong paratang ng company para hindi ma-approve yung ECC complaint ko. Napakawalang hiya ng company, sa madaling sabi, walang awa. Yan, kung garang ganon. Good naman, pinakinggan yung aking ginawang chronology liters. Then siyempre may mga attachment yun, hindi naman pwedeng magsalita ka doon, gumawa ka ng ganon na wala kang attachment, tibayan na nagpapatunay na tayo ay na-stress dahil sa mga ganong trabaho natin, gawain. Parang ganun, stressful talaga kami sa loob ng company, mga kamalayang puso. Na-stress, super na-stress ako. Alam niyo naman kung mayroon po sa aming organisasyon, yung union, at isa ako sa opisyalis na pinakmataas. Ako ang nakikipag negotiation sa management. Isang factor yon sa nangyari sa akin, kaya nag-trigger yung stroke na nangyari sa akin, mga kamalayang puso. But anyway, pinagdadasal ko naman na sana maging sa pagbalik ko ay maging maganda yung trato ng company sa akin, maging maganda ang aming maging relasyon ulit. Kahit na naisan ko sila doon sa ECC. Yung ECC, yung Employee Compensation Commission ang ibig sabihin. Isang ahensya ng government sa mga katulad nating mga manggagawa na naaksidente. Sila yung tumutulong sa mga manggagawa. Kaya malaking bagay yon para sa akin. Ayan, marami na akong sinabi, mga kamalayang puso, at ako lang may nag-share lang ng aking kakainin ngayon. Dami ko nagsinabi. Kaya hanggang sa muli, ang inyo pong lingkod, The Official Malayang Puso TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At kung ikaw naman ay aking follower, maraming salamat sa mga old followers, mga old subscriber dyan. Maraming salamat sa inyo. At ngayon, bendisyon na natin po itong ating kakainin para tayo po ay makapag-lunch na. Lunch pala ito, mga kamalayang puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa araw pong ito. Bendisyonan mo po ang aming kakainin na nandito ngayon sa aming hapagkainan. Nawa po ay ito ay maging aming kalakasan at gamot sa aming pong mga nararamdaman sa aming katawan. Ito po ay samot dalangin namin sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Ayan, mga kamalayang puso, kainan na!